Tinalakay naman po sa Subcommittee on Penal Laws ang mga probisyon sa ilalim naman ng direct assault sa persons in authority pati na sa agents nito sa ilalim ng revised penal code. Kabilang dito ang paggamit sa salitang resist. Gayon din ang pagkakasama ng public officers kahit natapos na ang opisyal nitong tungkulin. Nasa linya ng telepono si Faith Santiago para sa 13 sa tanghali. Faith? Yes, Greg, pinag-usapan ng komite ang definisyon ng katagang by reason of past performance of official duties. Matapos imungkahi ni Attorney Maria Angela Fernandez ng Public Attorney's Office ang pagkatanggal dito. Ayon sa kanya, ang direct assault ay madalas na nangyayari habang ang public officer o biktima ay nasa actual performance o ginaganap ang duty nito. If it's by the past performance, then it would overly broaden the crime committed or the acts supposedly covered by this provision. Dagdag pa niya, kung ang pag-atake ay naganap matapos ang pagiging person in authority o nagtapos na ang tungkulin, saklaw ito ng iba pang krimen at pagpaparusa, kagaya ng physical injury at iba pa. Ipinaliwanag naman ng Department of Justice bilang ahensya na naglagay nito sa proposed revision na ang rationale sa likod ng batas ay upang maprotektahan ang government officials na isinasagawa ang kanilang tungkulin. Gayun din in pursuant sa desisyon ng Korte Suprema. It means by reason or because of the past performance of official duty. In other words, the Department of Justice merely lifted this from this jurisprudence in order to be more clear. Naging mainit ang usapan sa pagitan ni Pasig City Representative Roman Romulo at Deputy City Prosecutor Freddy Nohara ng DOJ hinggil sa kapangyarihan ng Korte Suprema na mag-interpret ng batas at sa kahalagahan ng paglalagay ng specifics. The present wording seems to be vague. No longer vague, because under the Civil Code, any interpretation by the Supreme Court forms part of the law of the land. So That's why, Mr. Chair, we are incorporating it now, the decision of the Supreme But Court it is on this already matter. incorporated in the law, under the Civil Code. Under the Civil Code, all decisions of the Supreme Court form part of the law. Not yet, Mr. Chair. That's why the present wordings is on the occasion of such performance. This is a vague provision. That's why the Supreme Court had to interpret it to mean past or because of past performance of official duty. Sige, Mr. Nohara, but what happens now to the Civil Code provision? Pinag-usapan din ang pagtanggal sa salitang resist mula sa parehas na artikulo. Ayon kasi kay Ateneo Law School Attorney Harvey Bilang, saklaw na ng Article 153 ang mga krimen kaugnay ng resistance at obedience. Pero may iba namang definisyon ng resist sa Articles 150 at 153 ayon kay San Beda College of Law Attorney Lian Juanico, maging ang penalties hinggil dito. Sa huli, Greg, napagkasundoan ng subcommittee na magkakaroon na ng 3 paragrafong Article 150. Una ay tungkol sa public uprising na una nang nakatala sa proposal. Pangalawa ay ang pagpapanatili sa salitang resist. At ikatlo, ang pagklaro sa saklaw ng direct assault sa persons in authority kahit past and retired officer o retired at wala na sa posisyon ng mga ito. At yan lang muna para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Faith Santiago, 13 sa tanghali ng Congress TV.